Sige po, ngayon naman tayo ay patuloy sa ating pananambahan at ngayon ay pagpapatuloy din po natin ang ating series sa Galatians chapter 5 verses 16 hanggang 26. Pinag-aaralan po natin kung matatandaan ng Yusef. Tatandaan natin na ang ating series ay patungkol sa bunga ng Espiritu. Bunga ng Espiritu. At noong 26th Lord's Day ay napag-aralan nga po natin ng unang katangian sa bunga ng Espiritu, which is pag-ibig. Ngunit isang punto pa lamang po ang napag-aralan natin o natalakay natin. Ngayon naman, hopefully, makayanan po natin matapos hanggang sa third point. Dahil may 3 po tayong punto. At bago ang lahat, basahin po natin ang Galatians chapter 5 verses 16 to 26. But our focus here is verse 22 lamang. Pero titignan pa rin po natin ang kalawakan ng Galatians 5. Sige po, basahin po natin. Verse 16, subalit sinasabi ko, lumakad kayo ayon sa Espiritu, at huwag ninyong bigyang kasiyahan ang mga pagnanasa ng laman, sapagkat ang laman ay nagnanasa laban sa Espiritu, at ang Espiritu ay laban sa laman, sapagkat ang mga ito ay laban sa isa't isa, upang hindi ninyo magawa ang mga bagay na nais ninyong gawin. Subalit kung kayo ay pinapatnubayan ng Espiritu, kayo ay wala sa ilalim ng kautusan. Ngayon ay hayag ang mga gawa ng laman, ang mga ito ay pakikiapid, karumihan, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyusan, pangkukulam, alitan, pagtatalo, paninibugho, pagkagalit, pagkamakasarili, pagkakabahabahagi, mga pagkakampi-kampi, pagkainggit, paglalasing, kalayawan, at ang mga katulad nito. Binabalaan ko kayo gaya ng aking pagbabala noong una sa inyo, na ang mga gumagawa ng gayong mga bagay ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan, at pagpipigil sa sarili. Laban sa mga ito ay walang kautusan. At ipinako sa krus ng mga na kay Kristo Jesus ang laman na kasama ang masasamang pagnanasa at ang mga kahalayan nito. Kung tayo'y nabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu, lumakad din tayo sa patnubay ng Espiritu. Huwag tayong maging palalo na ginagalit ang isa't isa at nag-iinggit sa isa't isa. Manalangin po tayo para sa paggabay ng Diyos. Aming Diyos, napakaganda ng aming subject ngayong araw. Tulungan ninyo kami na matutunan namin ito. Kita namin ang inyong katotohanan. At pumagitna nga sa amin ang inyong presensya at ang pag-ibig po ninyo na nagkukos sa aming mga Kristiyano na umibig rin sa inyo at sa aming kapwa-tao. Salamat aming Diyos. In Jesus' name we pray. Amen. Sabi ko nga, ang focus pa rin natin ay ang katangian sa bunga ng Espiritu na pag-ibig. Last time, 26th Lord's Day, na pag-aralan natin, ang unang punto natin ay ang pag-ibig at pinagmumula nito para sa mga Kristiyano. At natutunan nga natin na since tayo ay mga mananampalataya na, kung ikaw ay mananampalataya na, naranasan mo na ang pag-ibig ng Diyos. Ang kanyang complacent love. Ang complacent love niya ay yung pag-ibig na tanging nararanasan lamang ng mga Kristiyano at hindi po iyon nararanasan ng mga hindi Kristiyano. Kung tayo ay mga Kristiyano na, kung tayo ay mga ipinanganak ng muli sa pamamagitan ng Espiritu Santo, ay naranasan na rin po natin ang pag-ibig ng Diyos na dakila, hindi lamang po yung pag-ibig niya na siya'y nagpo-provide sa mga, kahit na sa mga unbelievers, kundi iyong divine love at iyong pag-ibig na bounded at covenanted ng isang relationship na meron tayo sa Kanya, which is hindi lamang po tayo mga
tao, bilang mga Kristiyano, hindi lamang po isang creator-creation relationship ang mayroon tayo towards God. We have meron tayong intimate na relasyon ngayon sa Diyos dahil sa kanyang pagliligtas. We have a father and child relationship with God. Ganun na po ang mayroon tayo kung tayo man ay mga iniligtas na ng Panginoon. At sabi ko nga, ang pag-ibig at pinagmumulan ng pag-ibig natin bilang mga Kristiyano ay walang iba kundi ang Diyos. Dahil siya ang unang umibig sa atin, kaya tayo ay nakakaibig din ngayon. At ang pag-ibig pong ito na tinutukoy natin ay hindi po yung natural love na mayroon tayo nung hindi pa tayo mga Kristiyano. Again, ang natural love po natin ay hindi po ito directed sa object na ang Diyos, kundi ito ay directed lamang sa mga tao at iba pang mga bagay sa mundong ito. Ang natural love po natin, ang able lamang po nating ibigin with this kind of love ay tao, sarili natin, at iba pang mga bagay na maaaring maging object ng ating pag-ibig. Nasabi ko nga po last time na ang pag-ibig na mayroon tayo bilang mga Kristiyano ay hindi po natural love, kundi ito'y supernatural na, ito'y out of the ordinary. Bakit? Dahil ito ay nanggaling sa Diyos. Ito ay naranasan natin sa Diyos at itinuro sa atin ng Diyos at ito ay iginawad sa atin ng Diyos na tayo ay makapag-express na rin ng ganitong klase ng pag-ibig. Hindi po ito pag-ibig, sabi ko nga, nakatulad ng natural na pag-ibig natin noon. Ang pag-ibig natin noon, mamaya pag-uusapan natin kung paano ang pag-ibig natin noon. But if we are Christians now, hindi na mayroon na pong pagbabago sa kind of love na meron tayo bilang mga mananampalataya. Kaya sabi ko nga po, itong fruit of the Spirit na discuss po natin last time, na hindi po fruits ang ginamit dito ni Paul, kundi fruit lamang. Dahil may isang bunga at may siyam na katangian na nakapaloob sa bungang iyon. Na kapag tayo ay mga Kristiyano, sabi ko last time, once na ang isang tao ay maging isang Kristiyano, may fruit na po siya agad ng Espiritu Santo. At sa fruit na ito ay nakapaloob ang mga katangian, which is dito, siyam na katangian na naturally magpo-flow o magmumula sa isang tao, sa isang Kristiyano na may bunga ng Espiritu. Ibig sabihin po, gaano man tayo kabata pa sa ating pananampalataya o gaano man tayo katagal na sa ating pananampalataya, iyong bata pa sa pananampalataya, may fruit na po yun ng Espiritu Santo. At iyong mga katangiang iyon na nakapaloob sa bunga ng Espiritong ito ay matatagpuan na sa Kanya at ma-express na niya, makikita na sa Kanya, though, again, may level ng expression ito sa buhay ng isang batang Kristiyano compared doon sa mature na Kristiyano. May bunga rin naman iyon, pero maaaring mas hindi tayo napukumpara, pero iyong sa mature one ay mas malago na, mas mayabong na kaysa doon sa batang Kristiyano. But still, ang tatandaan natin that both the baby Christian, yung nagsisimula pa lamang sa pananampalataya, and that mature Christian na matagal na sa pananampalataya, both has the fruit of the Spirit. Both has the fruit of the Spirit. At nagpapakita nitong mga qualities, nitong mga katangiang ito sa kanyang buhay bilang isang mananampalataya. Okay, so hindi po natin masasabi na ako, bata pa ako sa pananampalataya, wala pa siguro ako nitong fruit na ito. Hindi po.
Meron na. Kung ikaw ay bata pa lamang sa pananampalataya, nakita mo na kung sumampalataya ka sa Panginoong Jesucristo, lumilikha na ang Diyos sa buhay mo, nililikha na ng Diyos sa buhay mo ang mga katangiang ito. Okay? May bunga ka na ng Espiritu dahil ang Espiritu ay nasa mga mananampalataya. Okay? So, kaya naman, yun nga, para dun sa ating first point, ang pag-ibig at pinagmumulan nito para sa mga Kristiyano, pag-ibig na mayroon tayo bilang mga mananampalataya, naranasan po natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin, at ngayon naman, we are able to express the same kind of love na mayroon ang Diyos sa atin. This love called agape. Yun po ay wala tayo noon na mga hindi pa tayo mananampalataya. But now, because of God, we have it now. We're able to express it. At ngayon naman, sa second point natin, titignan natin kung sino ang pangunahing object ng ating Kristiyanong pag-ibig. At ang second point natin, ang pangunahing object ng ating Kristiyanong pag-ibig. Sabi ko nga, at paulit-ulit ko nang sinabi kahit nung nag-aaral tayo, na may series tayo sa 1 John, na hindi maaaring ang pag-ibig natin ay walang object or walang recipient, walang receiver. We always have an object to love. Ngunit dito, bilang mga Kristiyano, kung ikaw ay Kristiyano o mananampalataya na, may pangunahing object ang Kristiyanong pag-ibig natin. Tayong mga tao ay may damdamin at isa sa mga hangarin natin bilang isang individual ay ang maibalik o maramdaman din natin ang pag-ibig ng iniibig natin. Ganun tayo. Gumagawa tayo ng mga bagay kung saan magiging kaibig-ibig tayo sa kanila, but this love that we share with them is not always pleasing, let alone perfect. Tayong mga tao, kilala natin ang ating mga sarili that we desire to be loved. Okay? Yan ang hangad natin. But this love that we share with them, again, is not always pleasing at lalong-lalo na hindi perpekto. Ngayon, ibahin natin ang Diyos. He is altogether worthy and lovely. Yet only those who have come to know Him can understand that He is worthy of our preeminent love. Diba? Sabi ko nga dito sa nabanggit ko pa lamang na statement, gumagawa tayo ng mga kaparaanan upang tayo ay ibigin ng mga iniibig natin. But this God, okay, alisin man natin o hindi man natin isipin yung mga ginawa niya sa ating buhay, He is worthy to be loved by us. And He is lovely naman talaga. Okay, at hindi matatapos ang loveliness nitong Diyos nating ito. He will always be worthy of our love. And more importantly, He is worthy of our preeminent love. Ang pinakadakilang pag-ibig natin na maibibigay sa kanino man, ang Diyos dapat ang tumanggap nito mula sa atin. Kaya dito pa lamang sinasabi ko na sa inyo na ang pangunahing object ng ating Kristiyanong pag-ibig ay walang iba kundi ang Diyos. Hindi niya tayo iniligtas at hindi niya ipinaranas sa atin ang kanyang pag-ibig para hanggang ngayon ay ibigin pa rin natin ang sarili natin o ibang tao ng kauna-unahan para sa atin. Iniligtas niya tayo and He showed to us in that salvation na siya dapat ang maging pangunahing object ng ating pag-ibig. Sa pagliligtas niya sa atin, binigyan niya rin tayo ng pagbabagong isip. Dahil ang pag-iisip natin nung hindi pa tayo mga mananampalataya is that our first love must be our family. Our first love can be ourselves. Pero hindi po.
Okay? Nang tayo iniligtas ng ating Diyos, kung ikaw man ay iniligtas niya, binago niya ang perspektibo natin tungkol sa pag-ibig. Na hindi po tayo, o hindi ang ating mga sarili, at hindi ang ibang tao ang dapat na maging pangunahin na object ng ating pag-ibig. But God must be the one. At wala siyang dapat na maging katunggali doon. So, kung tayo gumagawa ng mga kaparaanan para ibigin tayo, tandaan natin na ang Diyos may ginawang iyong paglilikha pa lamang niya sa atin ay dahilan na para sa atin upang siya ang pangunahing ibigin natin. Idagdag pa natin ang pagliligtas niya sa atin. Kaya, we have all the reasons to love Him. We have all the reasons to love Him. Tatandaan po natin iyan. That He is altogether worthy and lovely. Yet, tayo na mga iniligtas ang nakakaunawa noon. Other people, unbelievers, will not recognize that, will not acknowledge that. Hindi nila kikilalanin that God is worthy to be loved and that He is lovely than those people that they love already. Hindi po nila yun i-acknowledge. Lalong-lalo na kung makita nila ang katotohanan na sinasabi sa Biblia. Diba? So many people can say, I love God, but when you present the true God to them, hatred na lamang mapapakinggan natin sa kanila. Hatred para sa Diyos. Diba? Kaya sabi ko dito, tayo ang nakakaintindi at tayo ang nag-acknowledge that God indeed is worthy of our preeminent love. Preeminent meaning kauna-unahan. It is in the topmost na mga pag-ibig natin. Of course, we can love other people, but must be on the top. And even dapat naiiba ang pag-ibig na ito na meron tayo sa Kanya. Kasi kung tatandaan natin, sabi niya, ibigin mo ang Diyos mo, ang Panginoon mong Diyos, ang buong puso mo, buong kaluluwa, ang buong pag-iisip mo. That's a different kind of love. Hindi ganoon ang sabi niya kung paano natin iibigin ang kapwa natin. Ang sabi niya, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Diba? It's not in the same category. Ang pag-ibig natin sa Diyos is not in the category kung paano natin iibigin ang ating kapwa. Hindi niya sinabi, ibigin mo ang iyong Diyos gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Hindi niya rin sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng buong puso mo, buong kaluluwa, buong pag-iisip mo. Diba? So, I will correct what I said earlier na dapat siya ang maging pangunahin. In fact, iba ang dapat na maging pag-ibig natin sa Kanya. Iyon ay sa ganoong paraan. All our heart, soul, mind, and strength. And we cannot love other people the same way. We cannot love even ourselves the same way that He asked us to love Him. Okay? Magkaibang magkaiba. Para sa Kanyang pag-ibig na iyon. Ang love with all our heart, soul, mind, and strength. Para sa Kanya iyon. Exclusively para sa Kanya. We cannot have that kind of love to other people, but only to God. Okay? Ang pag-ibig ay laging may direksyon. Ito ay laging may object o receiver. Sabi ko nga kanina, hindi pwedeng wala. May buhay o wala ay maaaring pagtuunan ng pag-ibig. Diba? We can love a certain object like a car, a house, a place. We can love that. Our belongings, pwede nating ibigin yun. And that is an object. Okay? Inanimate man yan, hindi man yan nakakaramdam, hindi man yan nakaka-appreciate. It can be an object of our love. It can even be an object of our worship. Diba? So, hindi maaaring ang pag-ibig natin ay walang object or receiver. It will always have an object.
or a receiver. Ngunit ang pag-ibig na nagmumula sa Espiritu ay may nag-iisa at fixed na object na hindi maaaring mapalitan at maunahan ng ibang mga object sa buhay ng isang mananampalataya. Let us always remember that. Ang pag-ibig na nagmumula, since we are Christians, kung ikaw talaga isang mananampalataya, ang pag-ibig na pinamumunga, that kind of love na pinamumunga sa atin ng ating Diyos ay may nag-iisa at fixed na object. Hindi po tayo ililid ng spirit na nagpapamunga sa atin at sabihin niya sa atin that we can love other objects than the love na sinasabi ng Diyos na maging pag-ibig natin sa Kanya. Hindi po tayo ililid sa ganoong kaisipan ng Espiritu Santo. Itong banal na Espiritu na nagtanim sa atin ng bunga at nagpapamunga nito sa atin, itong katangian ng pag-ibig na sinasabi rito ni Pablo sa verse 22, ay may nag-iisang object at hindi po tayo ililid ng Holy Spirit to love other objects than the one we ought to love. And that is the God na nagligtas sa atin. Siya ang fixed na object at hindi po siya maaaring mapalitan o maunahan ng ibang mga objects sa buhay ng isang mananampalataya. He is fixed right there. Once na tayo ay maging Kristiyano, at may bunga na tayo ng Espiritu Santo, at may katangian na tayo ng pag-ibig sa paraan na makadiyos, lagi pong ililid tayo ng fruit na ito, ng katangiang ito, to love God more than anyone else. Okay? Hindi po tayo ililid ng love na ito, ng katangiang ito, ng pag-ibig na ito, to love others more than we love God. It will always be God, since He is the author of this fruit in us. At Siya ang nagpapalago sa atin ng katangiang ito. Tandaan natin na ang natural affections o likas na pagmamahal natin ay directed halos sa lahat ng maaari nating paglaanan ng pag-ibig, maliban sa Diyos na dapat na maging pangunahin sa lahat. Diba? Kung maalala natin ng mga hindi pa tayong mga mananampalataya, natural affections natin, sabi ko nga, ang natural love natin, napakarami natin iniibig nung hindi pa tayong mga mananampalataya, except God. Maliban sa Diyos. We love our family, we love our friends, we love these things that we have, except God. Because our natural love is that. Ganun po ang likas na pagmamahal natin. An unbeliever cannot love God. Not a tiny bit. An unbeliever cannot love God. Sabi because loving God is a spiritual thing. Ang sabi ni Paul, yung mga, gagamitin ko na agad yung verse na ginamit ko sa pangalawang subpoint. Ang sabi sa 1 Corinthians 2:14 ni Paul, ang taong hindi ayon sa Espiritu ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos. And loving God is a spiritual thing. Ibig sabihin, ang tao na hindi ayon sa Espiritu ay hindi makakatanggap ng kakayahan, hindi magkakaroon ng kakayanang umibig sa Diyos sapagkat siya ay hindi ayon sa Espiritu. Hindi siya makakatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos. That's why nung tayong mga tayo dito na nung una, hindi pa tayong mga Kristiyano, we're not able to love God. Again, sabi ko kanina, we can ask so many people here in this world, if they love God, and they will answer yes. But once you present to them who God really is, we can expect a hostile reaction from them.
that God hates sin and He hates sinners, if you said that to them and they know that they are sinners, they will get offended. And they will not believe in a God like that unless God regenerates them. Ganun ang response natin. So, directed halos sa lahat ng maaari nating paglaan ng pag-ibig maliban sa Diyos na dapat na maging pangunahin sa lahat. Nabanggit ko last time na ang natural love natin ay base at produkto ng ating kalikasan. Ang natural love natin ay produkto ng ating kalikasan o ng ating nature. Ngunit ang bawat ipinanganak na muli ay mayroong pag-ibig na out of the ordinary. Kung tayo ay mga Kristiyano, the love na ating ini-express ngayong mga Kristiyano na tayo ay hindi natural sa atin. Again, it is out of the ordinary because it doesn't come from us. Its source is God who loved us. Kaya nga sinasabi niya sa atin, we love because He first loved us. Nakakaibig tayo ngayon sa Kanya, sa mga kapatid natin sa pananampalataya, at nakakaibig tayo sa kapwa natin na mga tao in a way na pleasing sa Kanya dahil inibig niya tayo. Siya ang unang umibig sa atin. Ang sinasabi lamang doon ni John sa 1 John, hindi na ang pag-ibig na dati ay gumagana sa atin. Hindi na yung pag-ibig na nung tayo mga unbelievers pa ang gumagana sa isang Kristiyano, kundi ang pag-ibig na naranasan niya, natanggap niya, at itinuro sa kanya ng Diyos. Yun ang sinasabi niyang pag-ibig doon. So, hindi niya sinasabi na hindi tayo umiibig noon. It's just that ang pag-ibig natin noon is not the kind of love na ating pinapagana ngayon. Okay? It's a different kind of love because it is a love which is bestowed upon us by God. Ang natural love natin ay hindi tayo ma-enable na ibigin ang Diyos. Okay? Ang natural love natin ay hindi tayo ma-enable na ibigin ng Diyos. Ngunit ang pag-ibig na iginawad ng Diyos sa atin ay maaari. Okay? The love that we now have and we received from God, able na po tayong umibig sa Kanya because of His work sa ating buhay. At ito lamang ang pag-ibig na kinalulugdan niya. Ang pag-ibig na itinuturo niya sa atin at ipinaranas niya sa atin ay ang pag-ibig na kinalulugdan niya. Bakit ko po ito nasasabi? Ang pag-ibig natin noon ay pawang horizontal and never vertical ang direksyon. Sabi ko nga kanina, may direksyon ang pag-ibig natin. It's either horizontal or vertical, and it can be both. It can be both. And it can only be both horizontal and vertical kung tayo ay Kristiyano na. But ano nga ba ang horizontal love? Horizontal love is for men. Horizontal love is for men, while vertical love is for God. So we know and we acknowledge that God is in the heavens. So, ganun po. Pero tayo, mga unbelievers pa tayo, we're only able to love horizontally and never vertically. Ang object natin ay itong mga nasa paligid natin, mga tao at mga bagay. Sila ang iniibig natin. And we're never able to love vertically God who's in heaven. Sabi ni Pablo, yun nga, sa unang Korinto 2:14. Tignan natin ang unang Korinto 2:14.
Sabi niya rito, ngunit ang taong hindi ayon sa Espiritu ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos. Sapagkat ang mga iyon ay kahangalan sa Kanya at hindi niya iyon uunawaan. Sapagkat ang mga iyon ay nauunawaan sa pamamagitan ng Espiritu. Diba? Klaro ang sinasabi rito ni Pablo na silang hindi ayon sa Espiritu. Silang hindi naglalakad sa Espiritu ng Diyos since they are not Christians sapagkat ang Espiritu ng Diyos ay binibigay o ginagawad lamang sa mga inililigtas. And these people who doesn't have the Spirit of God cannot walk in the Spirit. At hindi rin sila tatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos. Okay? So, how are they able to love God if it's like this? Hindi talaga. Hindi nila maaaring maibig ang Diyos dahil ang sinasabi pa nga rito sa Scripture is that we are against God. We are hostile to God. Ang mga hindi mananampalataya ay hostile, kalaban ng Diyos. Kaya naman, masasabi natin that an unbeliever is not able to love God. Not at all. It's only those who have been saved ang makakaibig sa Diyos in a way that's pleasing to God. Alam natin na dapat tayong makumbinsi na ang tinutukoy ni Pablong katangiang makukuha sa bunga ng Espiritu ay tayong sa Espiritu manggagaling. Okay? At itong bunga na mayroon tayo bilang mga Kristiyano ay sa Espiritu lamang po manggagaling. Ito ay bunga sa atin ng Espiritu. Yes, we take action para mapakita ang pag-ibig na ito, pero ang Diyos pa rin ang pinag-uugatan ng actions natin iyon. Bakit nga tayo nakakaibig? Bakit tayo may kagalakan? Bakit tayo may kapayapaan? And the rest na mga katangian sa bunga ng Espiritu? All because of God. Dahil sa Diyos. Dahil dito, dahil ang pag-ibig ay sa Espiritu nang gagaling, ang taong sa laman pa rin lumalakad at hindi sa Espiritu ay hindi nagtataglay ng pag-ibig na makadiyos o ng godly or divine love. Hindi po siya nagtataglay noon ng ganoong pag-ibig. That's why he or she cannot love God. And he or she cannot love people in a way that's pleasing to God. An unbeliever can love a person, but it is not a pleasing love sa harapan ng Diyos. Okay, so, yun nga, ang taong sa laman pa rin lumalakad at hindi sa Espiritu ay hindi nagtataglay ng pag-ibig na makadiyos dahil ito'y bunga ng Espiritu para sa mga may Espiritu at nasa Espiritu. Ang pag-ibig, sinasabi o pinag-aaralan natin dito, again, its source is God. And we're able to love the way that we ought to love as Christians because of God. At hindi po sa pamamagitan ng ating mga sarili. Sapagkat kung ang ating mga natural na pag-ibig pa rin ang gumagana sa atin, kung ang bunga pa rin ng makalamang pag-ibig natin ang gumagana sa atin, asalaman pa rin tayo. At hindi po iyon, hindi po yung able na makaibig sa Diyos at sa tao in a way that's pleasing to God. Ayun, si Paul ay hindi rito nag-uutos o nagpapayo kasi baka isipin natin na itong inilahad niyang mga katangian sa bunga ng Espiritu ay utos niya. Okay? Na
Hindi rito nag-uutos o nagpapayo si Paul doon sa Galatians 5:22 to 23. Hindi sinasabi ritong umibig ka o magalak ka gayong may mga utos at payo naman sa Biblia na ganito mula sa mga authors. Pero in this section of the Bible, hindi po rito nag-uutos si Paul. He is declaring, he is presenting to the Galatian church what they are. Hindi niya sinasabi rito na umibig kayo o magalak kayo, hindi. Ang sinasabi niya rito, ito ang bunga ng Espiritu, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, and the rest. Ang sinasabi niya lamang dito is that itong mga katangiang ito ay totoo na sa inyo. Since you are Christians, totoo na ito sa inyo. Okay? At nagpapakita tayo at gumagawa tayo ng mga bagay na nakapagpapakita ng pag-ibig. Gumagawa tayo ng mga bagay na nakapagpapakita ng kagalakan, kapayapaan, kabutihan, pagpipigil sa sarili, kaamuan. Lahat ng mga bagay na yun napapakita natin dahil tayo ay may bunga ng Espiritu. Kung tayo ay Kristiyano na. Okay? Sinasabi niya lamang sa mga taga-Galasya, kayo ay may bunga ng Espiritu. Bakit pa kayo lalakad sa gawa ng laman? Dahil, sabi ko nga, para sa yung context nito, itong mga tao dito dahil sa isang strange doctrine na may mga nakapasok doon sa kanilang iglesia na kailangan pa raw nilang patuli para sila ay matawag na mga Kristiyano. Ang sabi naman ni Paul, that is a different gospel. It is not a gospel at all. At dapat niyong alisin iyan sa inyong iglesia. Hindi nyo na kailangang patuli dahil ginawa na ni Jesus para sa inyo ang alay na makapagligtas sa inyo. Bakit pa kayo magpapasailalim sa isang utos na hindi naman iniutos sa inyo ng Diyos para kayo maligtas? Ang dapat ninyong gawin ay ang sumampalataya sa anak ng Diyos, sa si Jesus, at tumalikod sa inyong mga pagkakasala. It is the only proper response to the gospel. Ngayon, bakit pa kayo tatanggap ng isang mensahe na nagdaragdag ng burden sa inyo? At sinasabing, para kayong maligtas, it is just right to repent from your sins. It is also right to believe in the Lord Jesus Christ, but also do this. Magpatuli ka. Walang ganon. Ngunit iyon ang pumasok o nakapasok na doktrina sa Galatian Church. At iyon, kaya galit na galit si Paul sa Galatian Church dahil hinayaan nilang makapasok sa kanilang iglesia ang mensaheng ganoon. When in fact, ang mensahe lang naman is repent and believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. At dahil nga po sa ganoong nakapasok na doktrina sa kanila, yung nagkaroon ng pagkakabahabahagi. Nagkaroon ng pag-aaway-away. And now, while Paul is writing this, they are walking in the ways of their flesh. Dahil natagpuan sila sa mga na gumagawa ng mga kasalanan ito. That doesn't mean na itong mga taga-Galasya, sinasabi ni Paul, is that doesn't mean na hindi sila mga Kristiyano. Hindi po iyon ang pinupunto rito ni Pablo. Ang sinasabi niya lamang, these actions that you're doing against each other ay mga gawain ng isang di mananampalataya. Ito ay mga gawain ng laman. Okay? Ngayon bumalik kayo sa gawain ng Espiritu. Lumakad kayo sa gawain ng Espiritu upang hindi nyo mabigyan ng pagkakataon ang mga pagnanasa ng inyong laman. Yun ang sinasabi rito ni Paul. Huwag na kayong lumakad sa gawa ng inyong mga laman, kundi lumakad na kayo sa Espiritu. And if you will walk in the Spirit, in this context, sabi ni Paul, if you will walk in the Spirit,
manunumbalik ang pag-iibigan ninyo. Since iyon ang katangian na dapat na ma-express ninyo sa isa't isa. See? Sila ay may fruit ng Spirit. Hindi niya sinasabi rito, dahil sa may alitan kayo, may pagkakampi-kampi kayo, hindi na kayo Kristiyano. That's not what he's saying. Ang sinasabi niya lamang dito, what you're doing is something that an unbeliever would do. And because these things that you're doing ay magawain ng isang unbeliever, right now you are walking in the flesh. Discontinue it. Huwag kayong magpatuloy dyan. Bagkus magkasundo kayo sa iisang mensahe. Magkasundo kayo sa iisang mensaheng makapagliligtas sa inyo para manumbalik at maipakita ninyo ang katangian ng bunga ng Espiritu. And all these things, pag-ibig, love, joy, peace, patience, kindness, gentleness, faithfulness, self-control. Imbis na ang maipakita ninyo sa isa't isa ay ang gawa ng inyong mga laman, magkaisa kayo sa mensahe ng Ebanghelyo at ang maipapakita ninyong muli ay ang mga katangian na dapat nyo naman talagang maipakita. At iyon nga, iyong mga bunga, iyong mga katangian sa bunga ng Espiritu. At dito pinag-aaralan natin ng pag-ibig. Ganon ang dapat na mangyari at sa Galatia. So, yun ang totoo sa kanila. Ang totoo sa kanila is that they have fruit of the Spirit. Ngunit ginagawa pa rin nila yung mga dapat na hindi na nila ginagawa. Yung mga gawa ng laman. At ang mga gawa ng laman po ay mag-aalis sa atin sa pagkakataong makagawa tayo ng mga bagay na matatagpuan sa bunga ng Espiritu. If we do a sin, say for example, nagkaroon ng pagkakampi-kampi, is there love in there, in that action? Wala po. How can there be love in there? How can there be peace in there? How can there be joy in there? Wala. Once a person walks in the flesh, walks according to the flesh, wala pong anumang katangian sa bunga ng Espiritu ang maaari niyang maipamalas. You see that? Hindi po maaaring magkasabay ang sin at ang bunga. It's either we sin or we do righteousness. So dito'y inilalahad ni Paul na ang mga katangiang ito, yung siyam na katangian sa bunga ng Espiritu, ay matatagpuan na sa mga mananampalataya na hindi nakagaya ang source at object sa kalikasan natin. Ang gusto kong sabihin dito is this. Ang bunga ng Espiritu, sabi ko nga, noong tayo mga di pa mananampalataya, ang source ng ating pag-ibig ay tayo. Ang object ng ating pag-ibig ay horizontal lamang at hindi vertical. But when a person is regenerated at iligtas ng Panginoon, nagkakaroon rin ng pagbabago. Ang source ng kanyang pag-ibig ay hindi na ang kanyang sarili, kundi ang Diyos na. Ang object ng kanyang pag-ibig ay hindi na magiging una ang horizontal loves niya, kundi vertical na ang Diyos na ang magiging object, ang pangunahing object. Ganun na po ang nangyayari. Kung gayon ang pag-ibig and the rest of the qualities na matatagpuan na sa atin ay driven ng Diyos at directed sa Diyos. Ganun na po ang nangyayari. Okay? Ang pag-ibig natin bilang mga Kristiyano at ang iba pang mga qualities na matatagpuan sa atin, hindi na po pareho ang source at hindi na rin po pareho ang object. Okay?
Ang source na po ay ang Diyos at ang pangunahing object na po ay ang Diyos. So, it is driven ng Diyos at directed sa Diyos. Hindi na po driven ng ating mga sarili lamang, hindi rin directed sa ating mga sarili at sa iba lamang na mga tao. Ang mangyayari na once na ang isang tao iniligtas ng Diyos, the source will be God. And the direction or the object, pangunahin na ay ang Diyos. At susunod na lamang ang mga tao. Habang gumagawa ako ng sermon, nadinig ko yung kanta ni Justin Bieber na One Less Lonely Girl. At ang sabi doon sa lyrics, I'm gonna put you first, I'll show you what you're worth. Diba? That is what's natural sa isang tao. We put other people first para sa ating pag-ibig. And we are very much zealous na maipakita kung gaano sila ka-worthy para sa pag-ibig natin. Ganun tayo, naturally. So, ang object natin noon ay tao. At sobra-sobra tayong magpakita sa kanila kung gaano natin sila iniibig. Kung tayo mga Kristiyano na, hindi na po ang mga tao ang uunahin natin sa ating mga pag-ibig, kundi ang Diyos na. Because He alone can teach us how to properly love a person. Sa pagkataong isang tao ay niligtas ng Diyos, nagbabago ang primary object of affection niya. Kung dati horizontal, nagiging vertical dahil ang Diyos na ang pangunahin sa kanyang mga pag-ibig. Ikaw, kilala natin ang ating mga sarili. If we're to ask, sino na ang pangunahin sa ating mga pag-ibig? Mula mismo sa bibig ni Jesus kung saan ipinahayag niya ang dakilang utos na unang-unang itinatag sa Deuteronomio 6:4-5. Tignan natin ang Deuteronomy or Deuteronomio chapter 6 verses 4-5. Ang sabi dito, Verse 4, pakinggan mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. Verse 5, at iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso, ng iyong buong kaluluwa, at ng iyong buong lakas. Yan po ang utos ng ating Diyos. At nireference ito ni Jesus sa Matthew 22 nang sinabi niya, the same exact words. Ito ang pinakadakilang utos. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos na iyong buong puso, buong kaluluwa, at buong lakas. at buong pag-iisip. So, hindi po nagsimula ang utos na sinabi ni Jesus sa nung nabubuhay na siya sa mundong ito. Nagsimula po iyon noon pa. It is not a new commandment. It is an old commandment. And it is actually the first commandment. Hindi maging si Adam and Eve, alam na nila ang command na ito. They ought to love their Creator more than they love each other. Di ba po? So ito, ganito na ang pag-ibig natin. Ang dapat na maging pag-ibig natin. Naiibigin natin ang Diyos. At sabi ko nga in a different category. Hindi po ito pag-ibig na katulad ng pag-ibig natin sa ating sarili. And eventually, the way we love other people. It is a different kind of love. And it must be exclusively towards God, this kind of love.
Ang utos na ito ay magagawa na nilang mga iniligtas dahil sa bunga ng Espiritu sa kanila. Diba? Noong una, nung mga hindi pa tayo Kristiyano, sabi ko nga, we can never love God. Lalo-lalo na sa paraang ganito. To love God with all our heart, soul, mind, and strength, we cannot do that. Diba? Kung wala nga tayong katiting na pag-ibig sa Diyos noong una, lalong hindi sa ganitong paraan natin siya maiibig noong mga unbelievers pa tayo. But this time, since we believe in Christ and He saved us, kaya na nating magawa. Nagagawa na natin, and that is the love that we have for God now. Okay? Magagawa na natin ito dahil iniligtas tayo at may bunga tayo ng Espiritu. Okay? At lalago at lumalago tayo sa mga katangiang iyon. Kaya nga sabi ko, di ba? Huwag kayong ma-discourage. Huwag kayong mag-isip na nagsisimula pa lang kayo sa Christianity. At baka mag-isip niyo wala akong bunga. May bunga ka. At hindi ko kayo niloloko para lang gawin kayong confident. Okay? Confidence in lives. Hindi po ganon. Okay? Hindi po ganon ang ginagawa ko. Yun ang sinasabi sa Biblia. May bunga tayo. At ang bunga ng Espiritu, ito nga ang siyam na katangiang ito, meron po tayo nun. Okay? Meron po tayo nun. At pinalalago tayo sa mga bahaging ito, sa mga katangiang ito ng Diyos. Hindi tayo. We cannot trust in ourselves sa paglago sa mga katangiang ito. Sa Diyos lamang tayo makapagtitiwala. Okay? So, yun. Nagagawa na natin. Ang katangiang pag-ibig na bunga ng Espiritu ay dinisenyo na magkaroon ng pagbabago sa priority ng object ng ating pag-ibig. Okay? So, ang pag-ibig na meron tayo ngayon, katangian dahil sa bunga ng Espiritu sa ating mga buhay, it is designed na magkaroon ng pagbabago sa priority ng object ng ating pag-ibig. Okay? Nang tayo iniligtas at tayo ay may bunga ng Espiritu na at may katangian ng pag-ibig na tayo, hindi po maaaring manatili lamang tayo sa same, hindi tayo maaaring manatili sa parehong paraan ng pag-ibig natin, parehong priority ng pag-ibig natin. Hindi maaaring mga tao pa rin ang pangunahing iniibig natin at papangalawa lamang ang Diyos. Hindi po ganon. Okay? Noon, ganon. At walang Diyos. Walang pag-ibig sa Diyos. Tao lang at ibang mga bagay. Ngayon, magiging pangunahin na sa expression ng ating pag-ibig ang Diyos. And then second, ang mga tao. Ganon ang ginagawa sa atin ng Diyos. Ganon ang design. Ganon naman talaga nung una pa. In the days of Adam and Eve, walang pagbabago. Since ang Diyos ay hindi nagbabago, wala rin pong pagbabago sa kanyang mga counsels. Kung anong sinabi niya rito, na siya ang dapat na maging pinakauna sa ating mga pag-ibig, siya ang dapat na maging una. Okay? God is the first object at dapat na wala siyang kalaban sa pag-ibig ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip at kalakasan. He must be the first object. At sabi ko nga kanina, diba, ibang-iba. Yung pag-ibig na dapat na ipamalas natin sa ating Diyos ay iba kaysa dun sa pag-ibig na dapat nating ipamalas sa ating kapwa-tao. Ang pag-ibig natin sa Diyos, paano? With all our heart, soul, mind, and strength. Ibig lamang sabihin ng buong pagkatao natin. Okay? Ang buong pagkatao natin. Every fiber of our being. Siya dapat ang pangunahin na iniibig natin. Yun naman sa mga tao, kagaya ng sa sarili natin. At hindi na ata natin yun maabot ngayong araw para pag-aralan yung third point natin. So, tatapusin lang natin itong second point.
Sa mga bagay na ito, tama nga lamang na i-demand ito ng Diyos. Ang pag-demand niya nito ay hindi katulad sa mga tao na desperate plea at minsan ay abnormal ang paghahangad. Okay? Kasi baka isipin natin na itong demand ng Diyos sa atin to love Him with all our heart, soul, mind, and strength is too much for us. Hindi po ganon. It's not too much. He deserves to be loved with this kind of love. Okay? He is God. And again, He is worthy and lovely. So He deserves to be loved with this kind of love. Okay? Hindi po siya katulad nating mga tao na may desperation when we're asking to be loved. Ganon. And we're doing so many things just to be loved and to be appreciated. God doesn't even have to save us for us to love Him. He is love. And He deserves that. Okay? Kaibig-ibig siya. Kahit alisin natin sa imahe, yung pagliligtas niya sa atin, kaibig-ibig siya. Kahit alisin natin sa imahe, yung mga bagay na ginawa niya para sa atin, kaibig-ibig siya. Okay, nakikita ba natin yun? Dapat nakikita natin. So, hindi po mali. Okay, itong demand na ito ng Diyos. Ang disenyo ng Diyos sa paglilikha niya sa tao ay maging una siya sa kanilang buhay. It's only because of sin kung bakit ang natural na tao, despite na tayong mga natural na tao ay nakakaibig sa kapwa natin, ay namumuhi sa Diyos na lumikha sa Kanya. Di ba po? Ganun ang nangyayari. We love so many things, we love so many people, but this God who deserves to be loved by us, siya pa talaga ang hindi natin iniibig kung hindi pa tayo mananampalataya. But again, take comfort in this truth that because we are Christians now, we are able to love Him. Are able to love Him. Take comfort in that truth. Ngunit kahit na ganito, na hindi natural sa atin ang ibigin ang Diyos at hindi rin natural sa atin ang fruit of the Spirit, ang mga ito po hindi natural sa atin, nung ipinanganak po tayo, hindi po tayo nagtataglay ng bunga ng Espiritu, hindi rin po tayo nagtataglay ng pag-ibig sa Diyos. Dahil po ang mga bagay na ito ay supernatural. Ang gumaganang kapangyarihan sa pagbabago sa atin ay kapangyarihan ng Diyos. Ngunit kahit na ganito, na hindi po natural sa atin ang mga bagay na ito, magiging natural naman sa atin ang pagdaloy ng pag-ibig na makadiyos at para sa Diyos sa ating mga ipinanganak na muli. Ang ibig ko pong sabihin dito, hindi ko sinasabi o hindi ko kayo ginugulo. Okay? Na baka isipin ninyo, sabi mo kanina, hindi natural sa atin ang pag-ibig sa Diyos. Ngayon, sinasabi mo na natural na ang pagdaloy. Totoo po, hindi natural sa atin ang pag-ibig sa Diyos. Ngunit dahil sa tayo mga Kristiyano na, natural na dapat ang pagdaloy ng pag-ibig natin sa Diyos. Hindi po ito sapilitan o kung ano paman. Since we are saved by Him, natural pong lalabas sa ating mga buhay, sa ating mga actions at sa ating pananalita ang pag-ibig natin sa Diyos. Okay? Love for God will naturally flow from the saved person. Okay? At para sa panghuling bahagi nitong second point natin, gusto ko lamang itong banggitin sa inyo. Isang bagay kung saan na related ang pag-ibig ng Diyos at ang pag-ibig natin sa Kanya. Sabi niya sa Exodo 20 verse 5, tingnan natin. Exodo 20 verse 5.
natin yung verse 5. Sabi rito, huwag mo silang yuyukuran o paglingkuran man sila sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin, na aking pinarurusahan ang mga anak dahil sa kasamaan ng mga magulang hanggang sa 3 at 4 na salinlaki ng mga napupuot sa akin. Notice that word mapanibughuin or jealous. Siya ay isang mapanibughuing Diyos at sa Kanya na po ito nanggaling. Ngayon, maisip natin is, baka maisip natin, why is it wrong for us to be jealous, pero sa Diyos ay hindi? Ito ang titignan natin dito. Ang Hebrew word for mapanibughuin or jealous is kana. Sa original translation, iyon po ang original rendering. At ginamit po ito ng 5 times sa New American Standard Bible sa ganitong rendering, kana. Kasi may kano naman, it's the same, jealous din yun o mapanibughuin, but it's more general. Okay? Kano, ginamit pertaining to God for His jealousy. 5 times. Ang kano, more general term. Ginagamit ito kahit na sa jealousy ng tao sa Old Testament. Pero ang kana po, ang paninibughong ito ay nakalaan o eksklusibo lamang para sa Diyos. That's what I've read doon sa ginagamit kong Bible. Okay? So, sabi ko nga, kano, more general. Pwede po itong gamitin, itong word na ito, Hebrew word, ng pagsiselos, kahit sa atin, kahit pagsiselos ng isang tao. But this word, kana, this Hebrew word, sabi ng mga scholars, this is exclusively para sa Diyos. Okay? Itong jealousy, this kind of jealousy na mayroon ang Diyos ay para sa Kanya. And why? Bakit? Siya lamang ang may karapatang manibugho sa ganitong paraan para sa pag-ibig natin. Bakit? Dahil dinisenyo niya tayong umibig sa Kanya sa lahat ng iba pang mga objects of love. Diba? Ganon ang Diyos. Dito sa binasa pa lamang natin sa Exodus 20 verse 5, sabi rito, huwag mo silang yuyukuran, mga larawan na inukit. Mga Diyos-Diyosan, huwag mo silang yuyukuran o paglilingkuran man sila. Ang pagyukod, ang pagluhod, alam po natin, at ang paglilingkod na tinutukoy dito ng Diyos ay ang paglilingkod na dapat ay siya lamang makakatanggap. Ang pagsamba na siya lamang makakatanggap. Bakit natin ibibigay iyon sa ibang mga tao na para lamang yun sa Kanya? And even this love na tinutukoy natin dito, this love is for Him and for Him alone. And it is only right for Him to be jealous, na manibugho kung ibinibigay natin ang pag-ibig na ito sa iba, na siya dapat ang tumanggap nito. It's only right for Him. Ito, huwag tayong magtataka na ganito ang Diyos. Tama para sa Kanya na manibugho. Why? Dahil siya ang dapat na tumatanggap ng pag-ibig natin ito. At hindi ibang tao. Siya ang dapat na tumatanggap ng pagsamba natin at paglilingkod natin. Pangunahin siya sa lahat. Kaya siya tinatawag na preeminent. And just as He is preeminent, the preeminent love that we are able to express must be expressed to Him also. Siya ang pangunahin, maging pangunahin even sa ating mga buhay. At hindi ito may pagmamal. So, di ba, may tinatawag tayong covetousness. Pero ang ganitong paninibugho ng Diyos ay hindi may pagpapalagay na covetousness para sa Diyos. Dahil ang pag-ibig naman talaga nating ito ay dapat para sa Kanya at hindi para sa iba. Diba?
Pag nagko-covet tayo, gusto nating maangkin ang isang bagay na hindi sa atin. Itong ginagawa rito ni Jesus na sinasabi niyang, that is mine. That love na ipinapakita mo sa taong iyan, that's mine. And He's not coveting by saying that. He's not coveting. Sa Kanya naman talaga iyon. Bakit natin ginagawang object of a love that is with all our heart, soul, mind, and strength ang ating pamilya, ang ating mga sarili? Hindi po maaaring ganun. This love that He asks us, that He demands from us, must be His and His alone. Wala siyang dapat na maging kapantay dito, kalaban. At walang dapat na pumapangalawa sa ganung pag-ibig natin. Diba? Wala naman talaga. Sabi ko nga, that kind of love is categorical. Okay? And in a category na siya lamang ang nandun. So, this love na whole heart, soul, mind, and strength, walang dapat na kasunod na paglalaanan tayo ng pag-ibig na ganoon. Dahil sabi nga sa Biblia, this is the love that you have to express to other people. Love them with the same way you love yourself. At next Sunday, i-expound natin kung anong ibig sabihin ng loving other people the way we love ourselves. But this time, let's meditate upon the truth na dapat na ibigin natin ang Diyos. Wala siyang dapat na maging katunggali sa pag-ibig natin. Wala siyang dapat na magiging papangalawa doon sa pag-ibig natin ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip at kalakasan. Naintindihan niyo ba? There must be no other else. Okay? Walang dapat na ibang object pa doon na pwede nating ibigin the way He asked us to love Him. Walang dapat na iba tayong iibigin ng ganoon. At sabihin, una ko namang iniibig ang Diyos sa ganitong paraan. Hindi ko ba pwedeng ibigin rin pangalawa yung yung ibang tao sa ganito ring pag-ibig? Hindi po. Ang sagot ay hindi. Okay? Hindi po. Dahil ang pag-ibig na sinasabi rito ng Diyos ay pag-ibig lamang para sa Kanya. Ako lang na ako. Ikaw na ako. Okay. So, yan ang dapat nating maunawaan. Na itong pag-ibig na ito, itong pag-ibig pong ito na nakuha natin mula sa Espiritu, dahil ito'y bunga niya sa atin. Itong katangiang pong ito, dapat na maging malinaw sa atin that this is not just a quality of love na mayroon tayo. Dapat na matutunan natin kung paano ito natin ipagpapalagay. Kung para kanino yung pag-ibig na meron tayo bilang pangunahin sa lahat. Kaya sana naunawaan natin yun ngayon. Again, gusto kong sabihin sa inyo na ang pag-ibig para sa Diyos na sinasabi niya dito sa Biblia para sa Kanya lamang talaga. At hindi pwedeng ialay o ilaan pa sa iba. Okay. Wala tayong ibang iibigin na rank 1 sa pag-ibig ko ng buong puso at buhay at kaluluwa at pag-iisip ko ay ang Diyos. Rank 2, mga tao. Hindi po ganun. Walang ranggo-ranggo. Okay? He must be the only one
na mapaglaanan natin ng ganoong pag-ibig. Kaya, siya ang pangunahing object ng Kristiyanong pag-ibig natin and there's no one else. Okay? At para sa application, sinasabi ko nga, next Sunday na tayo sa third point. Ang application natin for this lesson is this. Ang saliga natin sa ating paglahok sa katangiang ito, yung katangian ng pag-ibig, ay ang Diyos. At walang iba. Siya ang saligan, siya ang pundasyon. We can never learn how to love the way He loves and the way we have to love Him kung hindi dahil sa Kanya. Ang bunga ay mula sa Espiritu, ang mga katangiang ito ay pinalalago rin sa atin ng Diyos. So, patuloy tayong matuto sa Kanya sa pamamagitan ng pagkilala sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang salita. Hindi po tayo matututo kung paanong umibig sa Kristiyanong pamamaraan if we're not going to learn by His words. Kung hindi natin pag-aaralan ng salita ng Diyos. Kung hindi natin iibigin ang salita niya. At sana'y humanap tayo lagi ng mga pagkakataong maipamalas ang pag-ibig. Para sa pinag-aralan natin ito, nawa ay nakita natin ang kahalagahan ng katangiang ito sa buhay natin. At nawa maging tama na, maging proper na ang ekspresyon natin ito at maging tama na, in place na. We must put into its right place kung sino ang dapat na iibigin natin ng dakilang pag-ibig na maaari nating mailaan. And who is that? God, ang Diyos, at wala nang iba. Manalangin tayo. Aming dakila at makapangyarihang Diyos, salamat dahil ipinakita ninyo sa amin ang katangian ng pag-ibig na tinataglay namin bilang mga mananampalataya. Kayo lamang, O Diyos, ang author nito sa aming buhay. Tulungan ninyo kami na makita na sa isa't isa ang pag-ibig na ito unang-una para sa inyo at makita rin po namin, o ma-express rin po namin ang pag-ibig na tinuturo ninyo sa amin na maging pag-ibig namin sa isa't isa. Aming Diyos, salamat sa inyo at sa pansamantala naming paghihiwa-hiwalay ay mabaon namin itong mga salita ninyong ito, magbulay-bulayan ito throughout this day and throughout our lives. At nawa ay natutunan namin, maitanim namin sa aming mga buhay at puso ang mga salita ninyong ito at mamunga ito ng maramihan. Salamat aming Diyos, tuloy ka namin sasampahin at dadakilahin. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. At para sa pagtatapos, awitin natin ang doxology. Praise God from whom all blessings flow sa Roman numeral 16. Yes, sir. Tumayo po ang Roman numeral 16. Okay, Pastor. Pinakain natin. Ano po ito siya? Yeah, ulitin po natin ang doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise God from whom all blessings flow. Ready, sing. Praise God from whom all blessings flow.
Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Diyan po nagtatapos ang ating pananambahan sa Panginoon.